12 and 13. All right. At dito po tayo mga kapatid, mag-study po ngayong umaga. And sana po ay mahamon ang bawat isa po sa atin ngayon pong umaga mga kapatid. Amen. Okay, chapter 5. Chapter number 5, verse 12 and 13. 1 Thessalonians chapter 5, dalawang verse lang ating basahin ngayon pong umaga na kung saan ay magbigay po ng hamon sa ating lahat. Okay, verse number 12 and 13. All together, read. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love, for their work's sake, and be at peace among yourselves. Amen. Tayo po'y manalangin. Our gracious and loving Father, we thank you once again, dear God, for this another day, another morning, another opportunity na kami po, Lord, maka-worship sa inyo. Salamat sa mga lessons sa Sunday School na aming natanggap, narinig. Sana, Lord, malaking tulong ito na magpapatibay sa aming Christian life. At the same time, salamat sa mga songs, sa singing, even the message of the song sa choir, na someday, Lord, we will be in heaven, Lord, at the rapture. And thank you din po sa aming mga bata na kahit papano, Lord, sa murang edad nila, na challenge, na turuan namin sila ng mga song, Christian song, mga memory verses, at above all, Lord, sa inyo pong salita. Continue to use our teachers sa pag-mold po ng aming mga bata, Panginoong Diyos. And this time, as we proceed po sa aming divine preaching, we pray that the Holy Spirit of God will be the one to enlighten, to give us wisdom, and to challenge our hearts patungkol po, Lord, sa message na inyo pong nais ipabot po sa aming lahat. Marami pong salamat sa pagkakataon, Lord, na kami muli ay makapag-aral na iyong salita. Ngayong umaga, bigyan niyo kami, Lord, ng teachable heart and receptive spirit as we embark ourselves in studying thy word. This is my prayer in Christ's name. Amen and amen. Thank you, and you may be seated. Now, ang month of October, mga kapatid, ay actually ginagawa ito na Pastor's Appreciation Month. No? Parang nagiging tradisyon na po yan. Pero sa atin, every October, ang ating pong ginagawa ay Mission Month. So, unahan ko na lang kayo. Okay? Parang awkward man sa Anabrad na ako ang mag-preach sa parang Pastor's Appreciation Month. Pero sige lang, kay biblical man ito. Alright? Amen? At sa October kasi, halos din ako maka-preach kasi sa morning may mga bisita tayong mga missionaries and pastors. So kahit hindi pa appreciation month sa October, unahan ko na lang kayo. So meron tayong dalawang verse na ating binasa at patungkol po ito, address po sa mga brethren. Brethren po, mga members of the body of Christ. Sabi po ng verse number 12, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord. And notice the word, admonished you. Okay, yun po yung nasa verse number 12 and 13. Now first, tingnan natin mga kapatid, the appeal to the brethren. The appeal, pag sinabing appeal, namamanhik, nag-request, yun po ang appeal. So ano po ang appeal dito sa brethren? Brethren, mga saved, mga members sa body of Christ. Tayo po yan. Hindi po yan Old Testament kasi Pauline epistle po ito, sulat po ito ni Apostle Paul. Amen? Alright, so applicable po ito sa ating panahon ngayon. Now, take note, the word beseech. Look at verse number 12. And we beseech you. Okay, sabi ni Paul, and we beseech you. Ano ang word na beseech? Okay, to request earnestly. Okay? To request earnestly. Pag sinabing beseech, alright? Namamanhik. Okay? Yun po. So request po yan, appeal po yan. So ang ginamit ni Paul, hindi po siya nag-demand. Amen? Hindi po siya tyrant, hindi siya na kumad, kundi namamanhik siya. No? Yun ang kanyang appeal doon po sa mga Thessalonian brethren, yung mga saved na mga believer
sa Thessalonica, sa local church ng Thessalonica. Okay? Yun po ang word na beseech. Ano po ang kanyang request? Okay? Ano ang request ni Paul? Ang sabi niya, and we beseech you, brethren. Okay, number 1, the acknowledgement. The acknowledgement na dapat po nilang i-acknowledge, dapat nilang i-recognize. Ano ang i-recognize? Okay. Ano ang ibig sabihin ng to acknowledge or acknowledgement? Anong ibig sabihin? Pag sinabing to acknowledge or acknowledgement means to get acquainted. Recognition of an act or achievement. I-recognize mo daw yung action niya at yung kanyang achievement, yung ginawa niya at yung achievement niya. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng acknowledge. Okay? O, sabi, example, may bisita tayo, let's acknowledge our visitor. So, yun po ang ibig sabihin. Kilalanin natin, i-recognize natin siya. Hindi lang siya, kundi ang kanyang ginawa, ang kanyang achievement. So, yun ang sabi ni Paul, dito po mga kapatid, sa verse number 12. Anong sabi niya sa verse 12? And we beseech you, brethren, to know them. Ano ang dapat, yung word po yun na know them. Sino itong know them? Kilalanin niyo sila. Sino itong sila? Mga pastor. Oh, yung mga lingkod ng Diyos, yung servant of God. Sabi ni Apostle Paul, know them. I-acknowledge mo yung servant of God. Hindi po masama mga kapatid, mag-acknowledge po ng mga pastor. As long na mga pastor na sincero. Lalo na yung mga pastor na faithful sa kanilang gawain. Mga pastor na honest sa kanilang tungkulin. Na naglilingkod, talaga nagpapagal, ginagampanan ang kanilang tungkulin bilang isang pastor para sa kanilang mga tupa, which is the flock of God. Okay? So ano po yung word na know them? Kilalanin nyo sila. Yun ang command ni Paul, ang appeal ni Paul. Oh? Know them. Oh? Tanong, kilala mo ba bang pastor mo? Siyempre, Leonard H. Dulay, pastor. Hindi lang pangalan ito, Brad. It talks about relationship. Yung deeper relationship, yung deeper na pagkakilala mo sa pastor. Kilala mo ba siya sa mga likes niya? Ano bang mga likes ng pastor mo? Ano bang mga dislikes ng pastor mo? Ano yung mga bagay na makapa-encourage sa pastor mo? Ano yung mga bagay na makapa-discourage sa pastor ko? Dapat i-identify mo yan. Kasi pag di mo kilala yung pastor mo, pag pinataka ka na lang. Di ka careful kasi di mo kilala na nasasaktan mo na pala yung pastor mo, na disappoint mo na lang yung pastor mo. Kaya kailangan mga kapatid, know them, ang command ni Paul, to know them. Yung mga pastor, kilalanin nyo sila. Yung know them lang, hindi lang si pastor, asawa ng pastor, anak ng pastor, yung mga special moments sa life ng pastor, sa pamilya ng pastor, asawa niya. Kilala mo ba ano ang birthday ni pastor? Alam mo ba ang wedding anniversary ni pastor mo? Dapat mga members, alam niyo yan. Amen? Kung alam niyo yung ibang pastor, dapat kung meron kayong i-familiarize, yun ang pastor ninyo. Nakakalungkot, mas familiar kayo sa ibang pastor, buhay ng ibang pastor, mismo sa pastor nyo, di nyo kilala. Hello, migo pa ta? Dapat alam na ninyo, ilang taon na ba si Mambik? Ilang taon na ba si pastor? Ilang taon na bang anak ni pastor? Ay, praise the Lord, kilala ko yung pastor ko. Birthday ng pastor ko, wedding anniversary ng pastor ko, birthday ng asawa ng pastor ko, birthday ng dalawang anak ng pastor ko. Wala man ako, mga kapatid, estudyante pa ako that time, but I see to it kahit sa simpleng bagay. Every time wedding anniversary nila ng pastor ko, pastor, happy wedding anniversary. Pastor, greetings lang. Card ba? Yung, uso pa yung card nung una? Di ba? May birthday card, may mga Valentine's card, yung mga, bili ka sa meron yan sa mga mall, di ba? Ay, wag ko kung uso pa yan ngayon, yung mga card ngayon, parang kasiwat sa cellphone, parang natabunan na ng cellphone, wala na yung mga card nung una. Na ipadala pa natin, butang from, amiable, sincerely, lovingly. Ganong bagay, simple lang. Pero at least na-appreciate ng pastor ko. Oh, yun ang ibig sabihin mga kapatid, know them. Hindi lang enough, pastor, good morning, makita mo lang yan.
Dapat yung mga pinakadetalye po sa buhay ng pastor. Kasi tatay siya ng iglesia, leader siya ng iglesia. Tatay mo, dapat kabisado mo ang birthday ng tatay mo. Meron bang anak, di alam ang birthday ng tatay? Anong klase kang anak kung di mo alam birthday ng tatay mo? Ibig sabihin, wala kang pakialam sa kanya, di mo siya love, wala kayong relationship na established. The same way sa pastor. Kaya sabi ni Paul, you need to acknowledge them, to know them. Acknowledgement. What else? Ating makita mga kapatid, the appointment. Sino nag-appoint sa pastor? Of course, walang iba, Panginoon. Diyos ang naglagay ng pastor, dili presidente, dili gobyerno, dili kung sino-sinong tao. It's the Lord. Jeremiah chapter 3. Jeremiah chapter number 3, verse 15. Basahin natin. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Sinong nagbigay ng pastor? It's the Lord. Saan galing ang pastor? From the heart of the Lord. He said, I will give you pastors. You are not the one to give pastors. You are not the one who choose pastor. It's the Lord who will choose for you. Kasi kung tayo ang mamili ng pastor, iba-iba tayo ng type. Gusto ko ang height ganito. Gusto ko ang katawan ganito. Gusto ko pastor medyo maputi. Gusto ko ng pastor medyo kulot ang buhok. Gusto ko pastor medyo mataba. Ay, wala na eh. Pastor pa lang ba? Wala na. Doon pa lang sa pagpili ng pastor, ang dami na nating criteria. Sabi nila, hey, hipos ka mo, hipos. Ako, magbuot, hindi ka mo. Primarily, sa bansang Israel ito. Amen. But the same way sa church. Ephesians chapter 4, and I will give you prophets, apostles, pastors, teachers, and evangelists. Sabi, wala na tayong prophets, wala na tayong apostle. Anong natira? Pastor. Anong natira? Evangelist. Anong natira? Teacher. Kasama ang pastor. Appointment. Take note mga kapatid, ang appointment ng pastor galing sa Diyos. Kaya mali po yung simbahan na mag-hire ng pastor. Simbahan na mag-request ganito na pastor. Tapos after 2 years, palitan naman. Kaya meron silang nakita, si pastor ganito pala, palitan naman natin. Maya-maya, di naman nila nagustuhan. 1 year lang, okay pa. After 2 years, lain naman. Di naman sila, kumbinsido. Kaya maraming mga churches, ganon. Paiba-iba ng pastor. We believe, mga kapatid, na ang Diyos ang naglagay ng pastor sa iglesia. Okay? Bilang leader, mga kapatid. Alright? So, I will give you pastors according to mine heart. Now, di mo man type ang pastor mo, pero wala kang magagawa kasi si Lord naglagay. So, ang gawin mo, mag-pray ka. Di mo type ang itsura ni pastor, ang height ni pastor, ang katawan ni pastor, wala tayong magagawa. Si Lord kasi bad ang mag-decide. Amen? Pero you can love your pastor. Amen? Mga kapatid, that's your duty. Later, atin yung i-discuss. The appointment, no? Ang appointment, mga kapatid, take note, galing po sa Diyos yan. Galing sa Diyos. Alright? So, appeal ni Paul. Next, the duty of the pastor. The duty of the pastor, ano bang tungkulin? Dapat malaman mo. Okay? Ano bang trabaho ng pastor? Look at verse number 12 again. And we beseech you, brethren, to know them. Okay? Notice the next word, which? Okay, labor. So, ang trabaho pala, Brad, ang pagiging pastor, liburir. Kung ang labor, pag sinabi nating labor, di ba, Brad, ang connotation yan, Brad? Pabugat, pamirisa, pasulay. Di ba, pag may connotation niya, pag sinabing labor, grabe, gini, pursahanay, gini. Don't you know, ang pastor, giconsider siya, hindi sa opisina, hindi engineer ang pag-describe sa kanya. Hindi, labor. Lantawa sa verse number 12, who labor among you. Andiyan yung word. Anong ibig sabihin ng labor? It is work demanding. Very demanding po yung work na labor. Prolonged and earnest study, intense feeling, and ceaseless toil. Ceaseless toil, walang katapusan na pagpapagal. So ang trabaho ng pastor, nagpapagal po yan. Mga kapatid, sabi na iba, magpastor ako. Bakit, Brad? Nami ang pastor ba? Kay relax lang.
pabarong-barong lang, pawali-wali dia, okay na dayon. Mga kapatid, wala ka nakaintindi. Kasi ang pag-preach, part lang yan sa pagiging buhay ng pastor. 1/4 lang na mga kapatid. Other than that, marami pang dapat gampanan ng pastor. Ang preaching, isa lang po yun sa pagiging pastor. Hello? Mostly mga kapatid, dito ko na-realize, nung naging pastor na ako, na hindi lang pala Bible ang dapat mong alam. Kung magpastor ka at kayo, gaplano kayo magpastor, dapat ready kayo na hindi lang all the time Bible. Hindi all the time dito kayo sa pulpit. Dapat handa kayo, dapat marunong kayong maghawak ng lagari, ng martilyo, ng pako, ng grinder, kung anong-ano pa dyan. Kaya ang pagiging pastor, hindi lang nakalimit sa pulpit. You cannot separate pastoring and construction. Yun ang na-realize ko, Brad. Okay, siguro, kung ang pastor, milyonaryo, malaki ang church. But mostly, lalo na mga kapatid, sa pioneering work, hindi pwede na ihiwalay mo. So kung pastor ka, wala kang alam, kahit mag-file ng halubla, kahit magputo lang ng bakal, sige ka pasuhol, wala. Balda. Kaya dapat ang pastor, dapat kung pwede lang lahat ng mga aspect, dapat mag-learn siya. Kung pwede marunong siya sa electrical, dapat marunong siya. Dapat sa plumbing, dapat kung pwede lang marunong siya. Mga kapatid, kasi hindi maiwasan talaga sa construction, sa ministry, magpa-building ka sa simbahan. Nakuha nyo? Walang talent ang pastor, o di marunong. Tapos wala pang upiring. Di ba? Paano na lang? O kaya may materials, di man marunong mag-file ang pastor kasi wala din trying hard na mag-learn. Alright? Kaya mga kapatid, marami po. Kaya sabi ni Paul, okay, who labor among you. Ang pastor, laborious ito na trabaho, mga kapatid. Laborious. Okay? Laborious po ang buhay ng pastor. Hindi siya, akala natin relaxing ang pastor. Siguro, yung mga pastor na hindi seryoso, pwede. Pero kapag ka seryoso ang pastor sa gawain, mga kapatid, napaka-busy po ang buhay ng pastor. I tell you. Kung pwede nyo lang masubukan, 3 months, magpastor kayo ba? Kung pwede ko lang i-turn over ko muna sa inyo, para ma-realize nyo gaano po. Pastor lahat. Pastor lahat. Kasal, pastor. May namatay, pastor. May sa hospital, pastor. Nasira ang tricycle, pastor. Pastor, walang gasolina, pastor. Pastor lahat. Baka pati pa si Lapu-Lapu ang ikinamatay, si pastor. Ganun po ang buhay. Hindi po biro, mga kapatid. Kayo, pag alis ninyo dito, pag natapos ng simba, uwi na. Pero ang pastor, kahit gabi na mga kapatid, gaisip yan. Ano po ba? Tulog na siguro kayo, pero ang pastor, galuding pang-isip, ano kayang dapat gawin? Mga program sa church. Mantakin nyo, ilang nanay kayo? Ilang tatay kayo, Brad? Ilang young people kayo? Si pastor, isa lang. Diyan ba tayo? Wala man kayo gapalibog kung maputulan ba o hindi ang kuryente ng simbahan. Pastor yan. Gapalibog sa bill sa tubig, pastor yan. Membro, tulog lang siguro. Di ba? Siguro ang inyo lang na bill. Po si pastor, may bill sa bahay, may bill sa simbahan. Ganon po, di po biro, mga kapatid. Kaya laborious po, sabi ni Paul, kaya sabi niya, to know them who labor among you. Okay? Ang pastor, buhay ng pastor, is laboring. Ano pa? Look at verse number 12. Ano pa, verse 12, Brad? Now take note, verse number 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you. Notice the word, and are over you. What is that? Not only to labor, but to rule. Ano ang pastor pala? Ang ministerial office ng pastor, ang function niya, pastor, shepherds, teachers, bishops, and overseer. Kaya nga, ang pastor, mga kapatid, Hebrews chapter number 7. Alright? Okay. 13. Hebrews 13.
Anong sabi ng Bible? Hebrews 13. Hebrews chapter 13. Verse 7. Hebrews 13 verse 7. Anong sabi ng verse 7? According to verse number 7, remember them which have the rule over you. Notice the word, underline the word, rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Alright? Ano ang command? Remember them. Remember them which have the rule over you. Ano ang pastor? Pastor ruler. Hindi naman yung tyranny, hindi naman yung dictatorship na pag-rule, kundi yung godly rule nung naayon po sa Biblia, mga kapatid. Kaya bakit po? Ano ang pastor? Oh? Tingnan niyo po, mga kapatid. Look at verse 24. O verse number 17. Verse number 17. Obey them that have the rule over you. Kanina po, gi-command tayo, verse 7, remember. Alalahanin natin sila. Verse number 17, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls. Notice the word, watch for your souls. Ano ang pastor? Watcher. Okay? Tagabantay po ng inyong kaluluwa. Every single member na member po ng isang local church, accountable po ang pastor. Kaya nga, huwag kayo dapat ma-misunderstood o mag-misunderstood sa pastor kung bakit ginatanong kayo, bakit Brad, bakit sister, anong nangyari, o bakit ganito, bakit may problema sa fellow mo sister. Kasi trabaho ng pastor yan. O, trabaho, function po yan ng pastor, mga kapatid. Alright? So, to rule, to minister. Alright? And then, of course, ano pa? Ano pa? Ano number 1? Duty of the pastor? To labor. Okay? Second, to rule. And thirdly, to admonish. Verse number 12 again. Balik tayo doon sa ating pong text kanina. 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5. Okay? Sabi ng verse number 12, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonished you. Labor you, over you, admonished you. Yun yung pangatlo. Admonish. Anong ibig sabihin ng admonish? Nasabi ko na ito before. Okay? Admonish you. Okay, tingin po dito. Anong ibig sabihin ng admonished, Brad? Okay? Admonish means to advise. Admonish means to warn. Ano pa? To encourage. Ano pa? To instruct. Yun ang ibig sabihin. Yun ang function ng pastor. Pag sinabing admonish, okay, advisean ka, i-caution ka, warningan ka, tapos kung nagaluya ka, i-encourage ka, tapos bigyan ka ng instruction para di ka malihis. Kaya di ka dapat ma-offend kung ginawan ka ng pastor. Di ka dapat ma-offend kung ginabigyan ka ng instruction ng pastor. Kasi trabaho yan ng pastor. Ginasunod niya ang kanyang mandate. Kung pastor wala na nagawan, pastor mo wala na nag-advise, pastor mo wala nag-encourage, pastor mo wala nag-instruct, yung pastor na yan, di niya ginagawa ang kanyang function as the man of God. Kasi he is bound to admonish. Amen? Pag sabihin, yung people, hindi mo na mag-engage sa migo-migo. Okay? Ikaw kay estudyante ka pa, busy ang pag-eskwela, grabe yan. So focus ka, hindi ka mag-intra-anay sa migo-migo. Dapat hindi mo na ikasakit, dapat di ka ma-offend. Okay? Di ka mag-imot-imot maglain buot mo. Kaya nga man, advice na ni pastor, kag ang makabenefit sina ikaw man Japon. Amen? Wala ka advice ang pastor nga matino para sa imo kalainan.
Walang matinong pastor ipapahamak ang membro. Ang matinong pastor, walang ibang pangarap, walang ibang desire, gumanda ang buhay ng kanyang member. Mapatatay, mapananay, mapayang people. Kaya dapat hindi mo ma-misinterpret kung gina-advisean ka ng pastor. In everything, there is a season, sabi ng Ecclesiastes, Brad. A season to plant, a season to reap. Kaya kung di pa season, maghintay ng tamang season. Season to study. Someday, after study, o sige, season magmiga-miga, o sige, go on, go ahead. Kaya tapos na tong season. Ganun na kasimple. Bakit pa ma-misinterpret? Kasi ang pride minsan, di tayo magpaturo. Akala natin tama tayo lagi. Kaya nga may pastor na mag-guide sa atin. Ang tupa, kailangan ng shepherd. No? Para mag-guide sa kanila. Kasi ang mga tupa, karnero, nearsighted sila. Hindi sila katulad sa kambing, malayo ang kanilang makita. Kaya nga yung mga tupa, di nila alam na doon pala may danger na. Kaya kailangan nilang shepherd. Ang goat, wala yung shepherd, Brad. Pwede mo yung pakawalan. Pero ang shepherd, tingnan mo sa Middle East, may nag-guide sa kanila. Oh. My sheep hear my voice, sabi ng John chapter number 10, verse number 27, and I know them. Kilala siya. And they follow me. Ano dapat ang karakter ng tupa, Brad? They follow their leader. They follow their shepherd. Hindi nila sungayon. So kung member ka na ayaw mo pastor, buhay ko po ito, huwag mo akong pakialaman, ibalik ka sa Katoliko. Gusto mo pala di pakialaman eh. O doon ka sa Katoliko, walang pakialam ang pari doon. Magtambling ka doon, magsabong ka. Hala, sige, pag gusto ka, kung ayaw mo na i-caution ka, ayaw mo encourage ka, ayaw mo na instruction, go ahead. Amen. Pero yan ba ang Brad? Biblical way? Kalooban pa ng pastor na ang membro walang guide sa kanya. Hello, amen. Kaya pasalamat tayo. Kasi trabaho ng pastor, duty of the pastor to labor over you, to rule you, and to admonish you. Bakit? Accountable ang pastor. Sabi ng Brad, for the watch for your soul. Kaya wag kang magtaka, member, bakit ito si pastor? Nawala na ako lang Sunday, tawagan ka agad ako. It-text, sis, kumusta ka na? Brad, kumusta? Si pastor, grabe gid ba? Kadamo-damo, tao ako pag i-text ba? Siyempre kay member ka. Siyempre ganun ang emosyon ng pastor. Anak mo ba, di mo hanapin pag di mo nakita? Di ba worry ka, tutoy mo gani, di nakauwi ng bahay, hanapin mo? Tao pa kaya? At yan ang, mga kapatid, yun ang palatandaan ng tunay na pastor. Hinahanap niya, may malasakit siya sa kanyang tupa. Kaya pag ito si Migoy, laging absent, natanong ako kay mama niya, di sa si Migoy, gadi, pastor, abaw na buraw. Abi, pastor, kay dito sa Kidapawan, abi, normal. Nga, pero minamangkot si pastor sa akong manghaw, nga, kada Domingo, mamangkoton nyo ka. Siyempre! Itanong mo pa ba yan? Siyempre, kay buhay pa. Amen? Kung di na buhay, wala na tayong pakialam dyan. Wala na Wala tayong magagawa. Pero buhay pa Yun ang tungkulin ng pastor. Kaya kung ginabisitahan ka ng pastor, ilang Sundays na, dapat matuwa ka. Naibisitahan ako nanay kahapon. Gi-embrace pa niya, pastor, salamat sa pag-visit. Dapat ganun ang attitude natin pag bisitahan ta. Matuwa tayo na mabisitahan ng pastor. Excited tayo na maprihan ng pastor. Alam niyo iba ang feeling, mga kapatid? Yung bahay mo, mabisitahan ng pastor. Ako, murang edad pa lang, grade 3, grade 2. Mga kapatid, fundamental man yung background namin, fundamental Baptist, Brad. Hindi man talaga ganun sa Bible Baptist na, Pero, seldom lang ang pastor namin mag-visit sa nanay ko. Pero kahit ako, grade 2 pa lang, grade 3, pero happy na ako. Pastor ba nakabisit sa balay ba? Wow. Iba ang feeling mabisitahan. Makatuan, mapangamuyuan. Okay lang visit, pastor, hindi na rin ang panyaga, kaya naman problema ta. Na ma-pressure ta na ipakaon. Uy, manabra, bisan last one na, uy, na problema si pastor. Bato man na si pastor sang latoy, bato man na sang okra. Nga ma-problema ka, gina na ipakaon mo. Hello, amen? Ang importante na bisitahan ka sa pastor mo. Kaya muna ang trabaho sa pastor. Amen? To admonish.
to admonish. Pastor bad, wala na gabisita bad, delikado na. Wala ka na ginabisitahan bad, bisan ano, wala na pakialam, delikado na bad. Oh, mag-wonder ka na. Pero pag ang pastor gabisit sa iyo, normal pa yan. Oh, amen. The duty of the pastor, kasi duty niya yan. Part yan sa kanyang ministerial work. No. Ako, nakonsensya nga ako, di ako nakabisit kay Kyle, Brother Ariel, sorry bad. Talagang naludid ako bad. Gusto ko na mag-visit, pagtawag ko sa iyo, nakalabas na sila sa hospital. Gusto ko mag-visit. Nag-visit namin Saturday, di kami naka-diretso sa hospital. That time, pagka Monday, plano ko mag-visit. Tuesday na ako nakatawag siya, Wednesday, naka-exit na sila. So, ganun minsan. Alright, next, dyan ba tayo? Alright. So, ano kanina? The appeal to the brethren. Yun ang appeal ni Paul, I beseech you. Pangalawa, the accountability of the brethren. So ano naman ang response? Ano naman ang function ng mga brethren? Yung kayo naman, mga members. O, ano naman ang accountability? Kanina, may appeal na eh. Okay, look at verse number 13. Diyan pa tayo, amen? Verse 13, sabi ng Bible, and to esteem them very highly in love for their works, what? Sake. And be at peace among yourselves. Alright. So ano naman ang accountability ng brethren? Okay, of course, to esteem. Anong ibig sabihin ng to esteem? To set a high value on, regard highly, price accordingly. So yun po ang sabi ni Miriam. Ang word para na esteem, to set a high value on. Sa Tagalog, kung basahin mo yan ba, verse 13, okay, pahalagahan niyo po sila ng pinakamataas. Ang word na esteem, pahalagahan. Hello, amen? Bigyan niyo sila ng high value na pinakamataas. Sabi po ng verse 13 sa Tagalog, kung basahin niyo po, ang word po na esteem. Sino ang nagsabi, pahalagahan? Ang Diyos. Hindi mismo ang pastor ang nagsabi, but to esteem them very highly. So ang pastor, hindi natin ibasta-basta. Kasi, mga kapatid, sabi po ng Bible, dapat natin bigyan ng value. Bigyan natin ng highly regard. No? Accordingly. No? So, hindi po siya i-level natin katulad lang po ng mga engineer. Kung ang mga kagawad, grabe yung respeto natin, mga barangay captain, city government natin, officials, high regard tayo. Sabi pa ng Bible, kung meron tayong respeto na mataas sa kanila, higit lalo sa lingkod ng Diyos. Higit lalo sa lingkod ng Diyos kasi sila ang nag-represent sa Diyos. Kaya ginamit ni Paul is esteem them very highly. Nakakalungkot lang, may mga pastor din na minsan, ginadegrade nila yung sarili nila. Pinapababa nila yung sarili nila. Kaya tuloy minsan naapektuhan yung mga matitinong pastor. Mga pastor na sincero, mga kapatid. Pero sabi po ng Bible, dapat natin po silang bigyan ng highly o high regard. Ano pa? Okay. Not only that, but also to esteem, but to appreciate. Look at verse number 13. And to esteem them very highly in love for their work sake. Okay? Ano po yung ibig sabihin? To appreciate. Okay? Exceedingly and abundantly. Appreciate. Appreciate. Sa anong area dapat? His preaching and teaching. Amen? Pasalamat ako minsan, may mga members na, Pastor, salamat sa preaching. Salamat sa message. Pero seldom lang ang kapasalamat, mas marami wala kapasalamat. Mas maganda sana kung lahat kapasalamat. Hello, amen? That means na-appreciate. That means na-intindihan. That means na-bless, Brad. Ang ating action, simple lang, Pastor, salamat sa message. Pero may impact yan sa buhay ng pastor.
Ay, salamat Lord kay nagbunga, na-serve ang aking effort, ang aking pag-labor. At least na-appreciate ng member. Pero membro ganit, diretso lang gawas, ibig sabihin, galito sa message. Galait. Kasi kumud. Narong timing na ako pagsimba. No, para gito sa akon tanan haw. Pasalamat ka kay gistorya ka sa Ginoo. Appreciate mga kapatid. Mga teaching ng pastor. Kasi ginagamit sila ng Diyos. Hindi lang ako, yung mga speaker natin, yung mga Sunday school teacher natin, lahat na naglilingkod mga kapatid, na ginagamit ng Diyos to teach the Word of God. Dapat marunong tayo mag-appreciate. Hello, amen? At kailan natin dapat i-appreciate ang lingkod ng Diyos? Ngayon, habang buhay pa. Amen? Ano man yung i-appreciate mo? O pastor, patay na ang pastor. Ako pastor, mag-donate. Ako mag-sponsor sa lungon ni pastor, 1 million. Why pulos ng 1 million mo nga lungon? Paano na ma-appreciate ni pastor? Kaysa buhi pa, way gani mo na. Sa ospital ka, tawag ka, matandaan mo si pastor. Magpa-board exam ka, maalala mo si pastor. Pero may blessing ka na, nagka-income ka, hindi mo man lang naalala ang pastor mo. Amen? Kailan natin dapat i-appreciate ang pastor? Usahay na ba, pagpatay na ang tao, damo na mga nani nga istorya kini si pastor. Grabe ni si pastor. Gabisit ito, nung buhay pa, gabisit ito sa aming bahay. Gina-encourage niya, ginaprehan niya ako. O, grabe ito nagawa ni pastor. O ngayon, anong ginawa mo kay pastor? Amen? Anong response mo? Namin na mga istorya, pagpatay na ang tao, kahit ano katunto, buhutan na. Nagbuhot na. Maayo ni siya nga tao. Amo mo na laban, basta patay na ang tao. Di ka na mag-istorya sa kalain, puro maayo. Bisag tunto na siya sa buhi pa. Maoy na siya. Maayo di nga tao ni, buot di nga tao ni. Buot ka na. Pero ang pastor, nagpagkatino, amen? Kailan natin dapat i-appreciate? Magbigay ka dito ng bulaklak. Tag 1.5. Ilan? Tag 2,000. Pero patay naman. Amen? Ang ugali pa natin kung saan na ospital, doon pa tayo magdala ng prutas. Kaya tuloy ang nagkakaon, what sir? Bakit ganon na practice, di ba? Di ba dapat sa bahay pa lang mag-visit ka, wala pang sakit, mas maganda ba yung makakain pa, may appetite pa, yung hindi pa naka-dextrose, hindi pa naka-ICU. Hindi yung, di man makapanit sa, di man makapanit sa limon, di man makakihad sa apple, kay naka-dextrose, nung pa tayo magbit-bit-bit ng prutas. Mali na practice. Bakit din natin gawin yung mag-visit tayo? O siya, ganun. Ganun din sa pastor. Appreciate, no? Mga kapatid, minsan na ba ang pastor, most of the time, the most misunderstood person ang pastor. Action niya, ma-misunderstood. Okay? May ano ka agad, may negative ka agad. Dapat hindi ganun, mga kapatid. Sabi ni Paul, learn to appreciate the man of God. Learn to appreciate the pastor. Exceedingly, abundantly. Sabi po. Kung magpakasal tayo mga kapatid, hindi naman dapat natin baratin ang pastor. I tell you this, frankly mga speaking mga kapatid, from the heart, real talk ito. Kasi marami na akong experience mga kapatid. Ang MC bayad 15,000. Ang photographer, prenup 35,000. Ang pastor nagkasal 2,000. Saan ang justice dyan? Amen? Ang gasto 600,000, 500,000. Ang labdit pastor 2,000. Bila bayad magpa-renew ng license ng pastor 3,000.
Kulang pa, abonado pa si pastor mag-renew ng lisensya para magkasal. Masyado nating ginaano ang pastor. Si pastor kasi makaintindi man yan. Punta ka 2,000 sa pare, kung na-entertain ka, pwede siguro ordinary. Pero 2,000, nakabayad ka MC, yung ka-DG dyan, 15,000. Amen, members? Prenup, 35,000. Gasto mo lahat, binyo lahat. Pwede natin mablame, may mga pastor, gabakla na lang. Naghihi ang pastor, nagsabay doon. Paghihi niya sa CR, uy, kasabay niya doon sa isa na, sabi, ikaw ba yung nagkasal kanina doon? Ikaw si pastor? Opo. Pila lagbif mo, pastor, sa pagkasal mo tong dito? 3,000? Sa agali? Sa ako, pastor, di ka mamangkot? Ako nag-decorate atong gikasal. Ako po nag-make up. Package to, pastor, 35,000. Ikaw, pastor, pila? 3,000. Ako pa, pastor, magbakla ka na lang. Mas dako pa income mo. Kaya di natin mablame ang pastor, mag-shift na lang, brad. Hello, amen? Mga kapatid, sino ba ang magpaligal sa kasal? Sino bang magpirma sa kasal? Yung bang nag-decorate? Yung bang nag-MC? Hindi, pastor. Kahit ano kalaki ang gasto ninyo, kapatid, kahit ano kabungga yan, kahit ano kadami ang ninong, kahit isang dump truck pa ang regalo ninyo, kung walang pastor magpirma sa certificate, hindi maliging legal ang kasal ninyo. Tandaan nyo yan. Daw ginakulbaan na si GM mo. Pag si Brother Roy, ay nagiunahan na ta ni pastor si Deo. Ano ta choice si Deo, walihan naman ta. Ay na, di na kita. Ay natabahin mo, giunahan na ta ni pastor. So dapat, real talk ito mga kapatid. Alagad yan mga kapatid. Servant of God. Nagapagal din yan siya, Bakit din natin bigyan ng high value? Kung grabe yung respeto natin kahit mga unbeliever, kahit yung ginagawa nila hindi tama, nandun pa yung respect natin, gina-appreciate natin sila. Pero bakit sa lingkod ng Diyos, less ang ating pag-appreciate? Pastor, ang preaching mo masyadong self-serving. No! This is the Word of God. Oh. Kung hindi yan nabanggit ng mga pastor dito, wala ba akong karapatan na mag-preach para sa inyo? In the first place, ako ba ng pastor ninyo? Amen! Huwag na nating antayin ibang pastor pa magsabi para sa inyo. Mag-support kayo sa ibang pastor. Magpadala kayo ng support natin sa ibang pastor sa ating mga local mission. But make sure muna na suportahan din ninyo ang pastor. Kasi may giging hypocrite tayo, gasupport tayo sa ibang pastor. Purang pastor, wala gali ginakaon, kaya way kabakal bugas. Amen? Appreciate. Accountability yan, brother. The accountability of the brethren. Mahiya ako kung ako ang member. Diyan pa kayo? Mahiya ako, member ako. Okay? May member, seaman, abroad, teacher, engineer. Samantala, ang pastor namon tricycle driver. Mahiya ako. Siguro kung ang mga membro, kakarampot lang, ultimo, tapos si pastor nag-tricycle driver, maintindihan ko. Pero kung pastor, may member siya, engineer, may membro na abroad, may teacher, may kung ano pa, may mga professional, may business, tapos tricycle si pastor, mahiya ako bilang membro. Sa sarili ko. Something is wrong. May trabaho kami. Sakto ang income namin, si pastor tricycle. Hello? Nakuha niyong point? Di po mali mga kapatid, mag-sideline ng pastor. Kung talagang pigado. Pero kung stable na ang church, may mga trabaho ng member. Why mga kapatid? In the world, tricycle si pastor. That means wala gabulig sa pastor. That means wala ga-offering sa pastor. Professional ko, akong pastor, tricycle driver, mahuya ka siguro. Ay, pastor, amo niya mong pastor, sir. Pakilala mo.
Siguro mahuya kay pakilala mo, pastor mo. Pero in the first place, bali mo. Nga nag-tricycle driver si pastor. Napilitan siya alangan. Hayaan niya lang, pabayaan niya papatay, maganga iya pamilya, wala ka unon. Kay bangod, wala sang concern ang mga membro sa panginanglanon sa alagad sa Diyos. Harap pa ta? Real talk din mga kapatid. By the grace of God, wala man ko ga-tricycle. Since mga kapatid, wala yun nakita nag-sideline si pastor. Si Mambik, nakatrabaho sa Chukem, nakatrabaho sa Muti, nakatrabaho si Mambik sa Home Solutions before. Pero sabi ko, kaya naman ang Panginoong Diyos. Kaya tabuhion, untat ka trabaho. Huwag matabata, i-survive to sa Panginoon. Pag-umpisa na mo sa Maranyon, Block 1, lapit sa Provincial Hospital, doon pa yan si Gladys. Offering na mo, 300 pesos. Yan ang offering. Ibadyan ang budgetin namin 1 week. Ganun kapigado. Si Gladys, elementary pa, wala pang mga may trabaho. Pagdating namin, ilang ano ba, eskwela pa si GM, pagdating nyo dito, Brad Ferdy? I don't know kung si Ferdy, katrabaho na ba ito si Ferdy? Parang wala pa. Ilang years, nakatrabaho siya doon sa biyahero. Oh. Walang mga, pag-umpisa namin dito, walang may income, Brad. Wala talaga. As in, wala. Struggle masyado. Si Brad Rodel, inalan yung trabaho ni Brad Rodel. Sa Chukim din. Oh. Brad Ferdy, wala. Tricycle. Brad Roby, baker. Yun na yung mga men. Grabe ka, naintindihan natin, pero sa ngayon, sana dapat hindi na. Amen? Marunong na tayo. Kapag libre ka permis sa guwa, tapos ang pastor mo, di ka man lang makasini, pastor. Bakanti ka mo. O, dinita pastor. Amen? Masama ba? No. Dapat ba ang pastor mag-ani po? Yes. Sinadya ko nagtanom ako sa inyo sa mga espiritual nga butang. Malain ba kung mag-ani man ako sa mga material nga butang? Sila ni Paul. Sila nga nagatanom sa altar, mag-ani sa mga butang nga ara sa altar. Hindi that preach the gospel should live by the gospel, sabi ni Paul. Appreciate. Mga kapatid, wala naman kami gadiman nga kung ano-ano, pero dapat ang membro may kusa. Huwag na nating antayin pa. Ano ba kayang need ni pastor? Anong desire ni pastor? Na bago man lang ito kunin ni Lord, si pastor natin, may patikim tayo sa kanya. Ang pamilya ni pastor, meron tayong may pa-experience sa kanila. Kasayang ng hando mo kung patay ng tao. Tani, may plano ko tani ito si pastor ba? Kasuway ka abot kay gulpiada lang. Natigok man si pastor? Di ba? Bakit hawak mo ba ang buhay ng pastor? Hindi. Bakit mo pa antayin yung kung kaya mo man lang? Appreciate the man of God. Diyan ba tayo? Amen. And then, his teaching, his prayers, his counseling. Part po yan ng buhay ng pastor. No? So, maganda lang siya i-appreciate, mga kapatid. And by the grace of God, nagkaroon kami ng sasakyan, pero hindi namin yan, mga kapatid, pinapasa sa inyo. Maraming mga churches ngayon, ang first fruit nila, ang monthly ng sasakyan ng pastor nila, mga membro. I tell you, karamihan. I will give you example, Pastor John. Magkano ang kanilang monthly ba sa Fortuner ni Pastor John? Almost 30,000 o 30,000. Pastor Kusari, magkano? 34,000 ang babayaran ng church monthly sa sasakyan nila. Gipasa. Maraming mga pastor Muslim may sasakyan, pero membro ang monthly. Gaaginod ang membro, grabe kabigat din. Kasi hindi naman lahat ng member may stable na trabaho ba? Ang iban ordinary lang. Pero ginagawa ko ba yan dito? Wala. By the grace of God, kahit piso ba, wala ko yan gipaano. Salamat sa blessing ng Panginoon. Kaya kung dito diyan kamo ang monthly, magkano yan ngayon? Yung sasakyan, Brad? 29. Dati Montero, Brad, 26.5. Ngayon, yung bagong sasakyan, 29. Kung ipasa ko yan sa inyo, kurente pa lang gani, gakumod data, commitment pa lang sa, gakumod data, baka marami sa inyo, naglipat na. Hello, real talk lang ito ba? Di na ko 5 years? 5 years?
34,000 monthly, iba pa yung mga other expenses. Kamu gani, budlayan 17,000. Biyos lang gani, budlay na siya kung di mo ma-cope up. Mag-compound yan, may penalty pa, may surcharge pa. Oh. Ang bangko, napaka-stricto. Kaya blessing. Amen? Yeah. As much as possible, ayaw ko maging pabigat sa inyo, church. Oh. Salamat sa blessing ng Panginoon. Igamit si mother-in-law ko. Alright. Ano pa? Oh, to assure. Ano dapat ang accountability ng brethren? To esteem them very highly. Third, asikan kanina, is to appreciate and of course, to assure. Assuring affection to your pastor with loyalty and love for their work. Sabi ng Bible, Brad, for their work's sake. Esteem them very highly for their work's sake. Hindi dahil sa ibang tao, kundi dahil sa Panginoon. For their work's sake, sabi ni Paul. Dapat yung ating love and loyalty. By the way, do not compare your pastor to other pastor. Amen? Iba si Pastor Dolay, iba ang ibang pastor. Iba si Pastor Dexter, iba si Pastor Noel, iba si Pastor Asriel, iba ang mga ibang pastor. Kasi bawat pastor is unique. And individual, brad, hindi pwede tayong mag-duplicate. Kaya hindi mo pwedeng i-compare, tani to si Pastor Leonard, tanian mo ng style niya. Hindi, style niya yun. Iba rin ako. Kaya hindi mo pwedeng gaya-gayahin yung ibang tao. Kaya yung compare ng mga membro, hindi pa yan mature. But you know what? Kung mawala ka someday, mamiss mo rin si Pastor. Siguro di ka pa subong mad, daw di ka sanay. Pero kung nasanay ka na sa pastor mo, someday pag mag-iba ang pastor mo, mamiss mo gyapon siya. May mga bagay pag itaon mo gyapon ang pastor mo. I miss my pastor. Patay na pastor ko. Damon ako mga preacher, mga kapatid, narinig. Pero iba yung sa ilang taon na kasama mo. Ilang taon na familiar mo ang pastor mo. Pastor ko magtalikod, kilala ko. Kapatid, ganun ako ka-familiar. Kasi church worker ako. Ganun ako ka-familiar. Kilala ko ang weakness ng pastor ko. Kilala ko kung nag-away sila kay misis niya. Maditi ko ng pastor ko. May something, di ba? Oh, ganun kapatid, ka-familiar. Alright? So to assure, okay, with loyalty and love for their work's sake. Hindi tayo blind loyalty. Amen? Tingnan yung sa Davao. Hello? Tingnan yung sa Davao, kahit nasa kulungan na ang pastor. Pero grabe pa rin, willing magpakamatay. Grabe ang loyalty. Kahit nandun na. May kaso sa Amerika, may kaso sa Pilipinas. Ang kaso ngayon dito, non-billable. Human trafficking. Mahirap na yun makalabas. Human trafficking. Tapos, child abuse. Pero ang loyalty nandun pa rin. Willing silang mamatay para sa kanilang pastor. Nawala sa truth, mga kapatid. Assuring affection. Assuring affection. Sila, Brother Joe, Sister Ninita, doon na sila sa Iloilo. May bagong pastor na sila. Doon na sila. So, doon na rin ang kanilang loyalty. But of course, welcome sila sa atin. Love natin sila. Pero they have to learn na rin na may bagong pastor na sila. Di na yan madinay, may bagong pastor na sila. So, iba si Pastor Leonard, iba si Pastor Tamayo. Pero the same, pareho kami servant of God. And they have to learn to support their pastor doon sa Capiz. Amen. But sa atin, taga-Liberty, learn to love your pastor and support your pastor. Amen. Lastly, dyan ba tayo? Okay? Ano yung number 1? The appeal to the brethren. Appeal ni Paul. Na dapat, iano natin sila. Then, the accountability of the brethren. Brethren, members, may accountable kayo. Meron kayong accountability. Kung napabayaan nyo yung Pastor Brad, managot kayo sa Ginoo someday. Kasi accountable, sabi ng Bible. Then thirdly, mga kapatid, okay? Yan yung binasa natin kanina. Remember them
obey them, and then, mga kapatid, salute them. Okay. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of the faith and conversation. Remember, okay, alalahanin niyo ang pastor nyo sa prayer. Sa problema, dapat doon ka sa pastor, huwag kang humingi ng tulong sa labas. Huwag sa mga unbeliever. Amen? Dapat sa pastor ka. Okay? Tapos, not only in prayers, in your problems, remember them also in your prosperity. Kung gi-prosper ka ni Lord, gi-bless ni Lord. Amen? Tapos, ano pang sabi niya? 17, obey them that have the rule over you. Okay? And submit yourselves. Take note, submit yourselves, for they watch for your souls. Okay? And they that must give account. Ang pastor yan, mag-give ng account. Accountable siya, mga kapatid, sa harapan po ng Diyos. And, anong sabi ng 24? Salute all them that have the rule over you. And all the saints, they of Italy, salute you, sabi ni Paul. Okay? So, third and last, the achievable accord of the brethren. The achievable accord of the brethren. Accord means yung attainable, yung desire, yung makuha mo, kapatid. Okay? Achievable accord of the brethren. Ano ang sabi niya? Verse 13, Brad, balik tayo doon. Anong sabi ng verse 13? Okay? Verse number 13. And to esteem them very highly in love for their work sake, and be at peace among yourselves. Take note. And be at peace among yourselves. So, ibig sabihin, dapat, okay? Number 1, harmony in personal relationship. Okay? So, dapat ang membro, dili gyud mag-away, makiaway sa pastor. Kung pwede lang, Brad, no? Huwag tayong makipag-conflict sa pastor. Hindi po maganda na ang isang membro may galit sa pastor, o may hinanakit sa pastor, o may something sa pastor, may bitterness sa pastor. Hindi po, i-bless, Brad. Yung sabi ng Bible, maganda kung peace ka, meron kang peace, no? May harmony ka doon po sa pastor, no? Kung may disagreement ka, pwede mong kausapin. Kung may something ka, pwede mong lapitan, pastor, pwede ba tayo mag-usap? Ang pastor naman, willing naman makinig. Hindi naman yan pwede na isabihin mo, hindi, Brad, wala, no. As long na tama, wag lang tayong mag-iskandalo. Kasi improper yan, hindi yan Christian way, hindi yan karakter ng Kristiyano, magwarawara ka. Kung may something kang question, well, you can talk to me anytime. But not in the public. Ano ka, proud ka nga, amo napakita mo batasan mo? Is that the right way? Amen. Mga kapatid, there's a proper way para i-approach ang isang tao. Oo. Amen po ba? No? Napakaganda kung pupunta ka man, aalis ka sa ibang simbahan, pero kaibigan mo pa rin yung pastor na kung saan ka umalis. Hindi na, uy, pastor. Diba, kapangit yung buhay na gano'n, nag-iwas ka, ayaw mong, kasi may something ka sa puso mo. Salamat itong Hikuli couple. Nag-exit dito, nagpaalam, pastor, doon na po kami sa Capiz for good. At doon na kami, pastor, magtulong din kami sa church, pastor. Amen, Brad? Praise the Lord. O, kailangan nila ng tulong, at malaking tulong ito. Ito yung assistant pastor, si Brother Joe doon. Pag walang pastor, siya ang preacher. Amen. Praise the Lord, napuslan. Yun ang joy natin. No, na kahit wala dito, pero nagpadayon doon at nagamit doon. At yun ang blessing at joy ng pastor na may mga men na mag-back up sa gawain. And I believe malaking blessing masyado sa pastor. Tamayo na yun kahit di kami magsalita. Pero kung magsalita kami o magkausap kami, talagang sasabihin niya, pastor, blessing masyado yung mga hikuli. Kay malaking tulong sa gawain, pastor. Kay bata pang pastor nila. Wala pang men na wala pang men doon na able pa magtayo sa pulpit.
O salamat, mayroong blessing pinadala ang Diyos. Nilagay sila doon. Malaking tulong sa gawain ng Diyos. Di ba napakaganda? Pero yung aalis ka sa church, tapos may galit ka, wala kang blessing nun, Brad. Wala kang joy. Kasi may something ka sa heart mo. Bago ako naging pastor, Brad, nakatatlo akong pastor. Sa aming baryo, sa Bukidnon, pagpunta ko ng Cebu, may pastor ako doon, high school ako. Pagdating ko, mga kapatid, second year, third year ako sa Cebu. Pag fourth year ko, sa Bohol. Aking bayaw, naging pastor ko, Pastor Maglangit. Paglipat namin Tagbilaran City, doon ako na Bible Baptist. Another pastor na naman. Hanggang naging Bible student ako. Nakatatlong pastor. Mga kapatid, praise the Lord, ang iba nawala na. Kinuha na ng Panginoon, but never kami nagkaroon ng conflict. Be at peace. Harmony in personal relationship. Let's read, please. Ready, go. It is the duty of every member of the church to promote peace and harmony. Yes, duty po yan, mga kapatid, ng mga member sa church to promote peace and harmony. Paano tayo ba makapromote ng harmony sa labas? Kung sa loob pa lang, wala na. Amen? Yes. Anong sabi? Discord. Discord in the church mars the usefulness and effectiveness of every individual. Discord, yung mga division. Yung faction-faction. Discord means disagreement. Dapat dito walang mga disagreement, mga nanay. Iwasan po natin yan, magrupo-grupo. Yung people, iwasan natin. Hindi po yan sa Panginoon. Dapat united, ang mga nanay united. Mga young people united. Mga men, adult men united. Walang grupo-grupo. Walang exclusive. Hindi yan real identity ng real church. Kasi ang totoong church may harmony. Merong harmony. Amen? Oh. Kung merong sorrow yung isa, nagsusoro ka rin, nagigrieve ka. Kung nag-rejoice yung iba, nag-rejoice ka rin. Dapat yan ang real spirit ng isang totoong church, mga kapatid. Amen po ba? Yes, mga kapatid. Ano tawag ito ba? The achievable accord of the brethren. Achievable ito. Huwag tayo ba and be at peace, sabi ng Bible, be at peace among yourselves, not only sa pastor, but also among, take note, among yourselves. Sa mga kapatiran. Sa mga kapatiran. Meron po dapat unity. Amen? Opo, mga kapatid, yan po ang gusto ng Diyos, nais ng Diyos po sa ating lahat. No, sa body of Christ, meron tayong real harmony, there is joy, and there is peace among the brethren. So what's the third, mga kapatid? The three things na ating na-learn this morning is the appeal of the brethren. Amen? The accountability of the brethren, and of course, the achievable accord of the brethren. Maraming mga churches ngayon na, mga kapatid, gasimba ang mga members, pero hindi nag-iimikan. Oh. May mga churches ganun, Brad, na gasimba, pero hindi nagapansinan ang mga member, kay may kagalit. May member din na hindi pinapansin ang pastor, kay may galit din siya. Oh. Pag magdaan dito, doon siya sa kabila. Pag doon, dito din siya sa kabila. Oh. Kasi ayaw niya na magkasalubong sila. So sabi ng Bible, hindi po dapat ganon. Amen? Mga kapatid, dapat meron tayong peace and love and harmony. Amen. May the Lord bless us, mga kapatid, sa kanyang message. Sana po tayo ay ma-enlighten. Okay, shall we all stand? Shall we all stand? And let's close our service this morning with a word of prayer. Father in heaven, our gracious Lord, thank you, Father, for this message. Thank you, Lord, for giving us instruction